Paano kung ang kasaysayan ay patuloy na nauulit? Paano kung ang mga inaapi noon ay may mga katulad pa rin ngayon? Paano kung ang sigaw para sa hustisya sa El Filibusterismo ay maririnig pa rin sa Hacienda Luisita at sa kasalukuyang panahon? Sa kabila ng kawalan ng katarungan ay may pag-asa. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, tapang at paninindigan, maaaring wakasan ang paulit-ulit na siklo ng pang-aapi. Good Oli at magandang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Fitz Edward C. Atilani na nanggagaling sa ikasampung baitang ng St. Pius X. At ngayon ay aking ibabahagi sa inyo ang aking pagsusuri na napanood sa isang documentary film na ang pamagat ay Lupa at Hustisya, Hacienda Luisita bilang ang aking paglalapat ng aral sa El Filibusterismo. Ang pangunahing suliranin na ipinapakita sa documentary ay ang pakikipaglaban ng mga magsasaka para sa kanilang lupa at karapatan. Makikita rin dito ang kahirapan, pang-aabuso at hindi pagkapantay ng pagtrato sa mga magsasaka kumpara naman sa mga taong may kapangyarihan. Ang pinakamalapit na pangyayari ay ang karanasan ni Cabezang Tales sa kanyang lupa, kung saan pinaghirapan niya ang lupa pero kalaunan ay ito ay inangkin ng mga praile. Katulad dito na nangyari sa mga magsasaka sa Hacienda Luisita dahil ipinapakita rin na nahihirapan silang ipaglaban ang kanilang sinasaka. Si Cabezang Tales ang maihahalin tulad ko sa mga magsasaka sa documentary dahil pareho silang nagsikap sa kanilang lupa at sa kanilang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, sila ay nakaranas ng pang-aapi at kawalan ng katarungan mula sa mga taong mas makapangyarihan. Ipinapakita sa documentary film na kahit matagal nang isinulat ni Jose Rizal ang El Filibusterismo ay may mga problema pa rin tulad ng kahirapan, pang-aabuso, kawalan ng katarungan at hindi pantay na pagtrato sa mga mahihirap. Ibig sabihin, may iilang suliraning panlipunan noon na makikita pa rin hanggang ngayon. Para sa akin, hindi sang-ayon si Rizal sa pang-aapi at paggamit ng kapangyarihan para lamang sa sariling interes. Ipinapakita sa El Filibusterismo ang paghihirap ng mga taong walang sapat na kapangyarihan tulad ni Cabezang Tales dahil ginamit niya ang nobela upang ipakita kung gaano kasama ang epekto ng kawalan ng katarungan sa isang tao at sa buong lipunan. Para sa akin, ang mensahe ng dokumentaryo ay dapat ipaglaban ng mga tao ang kanilang karapatan at huwag manahimik sa harap ng kawalan ng katarungan. Katulad ito ng El Filibusterismo dahil parehong ipinapakita kung ano ang nangyayari kapag patuloy na inaapi at hindi pinakikinggan ang mga ordinaryong mamamayan. Kung ako ay isa sa mga tauhan ay susubukan kong ipaglaban ang karapatan ng mga tauhan sa mapayapa at legal na paraan. Makikipagtulungan ako sa ibang tao para mas maging malakas ang kanilang boses at para mapansin ng mga kinauukulan ang kanilang problema. Bilang isang kabataan, natutunan ko na mahalagang maging aware sa mga nangyayari sa ating paligid at huwag maging walang pakialam sa problema ng ibang tao. Maaari akong tumulong sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa mga isyong panlipunan, pagbabahagi ng tamang impormasyon at pakikilahok sa mga gawain.
Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay iilan o marami sa mga problema noon ay may pagkakapareho sa mga problemang sa kasalukuyang panahon o ngayon. Laman ko rin na hindi sapat na makita lang natin ang isang problema. Kailangan natin na magkaroon ng malasakit at gumawa ng tamang paraan upang makatulong. Ipinapakita ng dokumentary at ng El Filibusterismo na mahalaga ang pagkakaisa at paninindigan para sa katarungan. Yon lamang para sa aking pagbabahagi ng pagsusuri tungkol sa dokumentaryong palabas na Ang Pamagatay Lupa at Justisya, Hacienda Luisita. Paalam!